Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, malaki na naman ang sumpong ni Nilush pero bago yan ay maaga pa nga lamang ay lumalabas na kami para maglakad-lakad. At habang naglalakad nga kami, nakita namin ang pamangkin ni Nilush, siguro ay galing sa pag-i-exercise, nag-jogging siguro o kaya ay nag-walking. Konting kwentuhan lang nang biglang nagkasumpong si Nilush at gusto nang umuwi ng bahay at ayaw niya daw pumunta sa bahay ni Imadora. Araw nga yan ng Sabado o Shabbat dito sa Israel kaya walang mga sasakyan dahil araw yan ng kanilang pahinga. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom. Ayos na ayos nga ang paglalakad namin nang bigla na lamang pumasok sa isip niya si Imadora kahit hindi naman talaga kami pupunta sa bahay ni Imadora. Mi ganab. At ayun nga't pagdating namin ng bahay ay tuluyan na nagkasumpong si Nilush at galit na galit nga kay Imadora at kinuha daw ang kanyang mga damit at pati nga ang aming kapitbahay na si Aling Esther ay pinagbibintangan din. Ein mi shuzurki mabigadim shelak. Akol po babait. Tiragi, trutsani mitsan sel ambulans, lakakatuta. Pilit ko ang pinakakalma at sabi ko'y wala namang kumuha at nagtapo ng kanyang mga damit at lahat ng kanyang mga damit ay nandito lamang sa bahay. Sabi ko nga ay kumalma siya at bukod nga sa panakot ko natatawag ako ng pulis ay panakot ko na din sa kanya, natatawag ako ng ambulansya at kukuhanin siya. Minsan ay okay naman siya at sayang-saya na bigla na lamang mag-halucinate at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya kaya nagkakasumpong. At ayun nga't biglang naisipan na kuhanin sa sampayan ng kanyang mga damit ng mga nilabhan ko at nagpataka na nga at ayaw pang magpatulong at nagagalit pa. Rob, at lika feltog. Hilig nga ni nila magtiklop ng mga damit kaya minsan yung aking mga sinampay na mga damit kahit basa-basa pa ay nililikom na sa sampayan. At madalas nga namin yung pag-awayan dahil sa halip na matuyo ay isa-isa ko pa ulit isinasampay. Yogurtut. Beteavon. Beteavon, giveret. Masarap. Masarap umaga. Wala, masarap umaga. Magandang umaga. Magandang masarap. Beteavon. At ayun nga't pagkatapos magtiklop ng kanyang mga damit ay pinagmerienda ko muna, mayroon saging Charmaine at mayroong yogurt. Kilala na ba na lahat si Charmaine at ayun nga't ipapanotaryo na at tumawag na nga ng abogado at abukado nga ang dumating. Saan na kaya tayo dalahin ng mga prutas na gustong magpapalit ng pangalan? At ayun nga't hinahanap ko si Nilush at papaliguan ko na, yun pala nandyan sa kwarto ni Lola at mayroon daw siyang hinahanap na face towel. Ay nga yung mga face towel na ginagamit ko kay Lola na pampunas at yung iba nga ay mga itinapon ko na pero nagtira naman ako para kay Nili na ginagamit ko sa kanya kapag pinapaliguan ko. Hindi pa rin nga tapos si Nili sa kanyang sumpong at ayun nga't nag-iiyak na naman. Bigla-bigla na nga lamang umiiyak at sumisigaw at meron daw tumutusok o sumasaksak sa kanyang hita. Kapag bumabalik nga ang kanyang sakit ay isa yan sa kanyang hallucination pero kapag nasa maayos naman siya na kondisyon ay wala naman siyang nararamdaman. At minsan nga ay kung sino-sino na lamang ang kanyang pinagbibintangan na tumusok daw sa kanya at kapag ganan nga ay sabi ko sa kanya ay huwag siyang umiyak at sumigaw at i-massage na lamang niya. At ayun nga't may dala pa na calculator at pilit na naman na binubuksan ang pintuan. Bilmat kaya betliptowa. Een schrijfstok. Bishbil ma ifo tuleket. Een schrijfstok. Ifo tuleket. En je zal maar buiten nu zo. Atuleket bakuts. En wat heeft toch de zo? Bishbil ma. Wat heeft toch de At dahil ayaw nga tumigil at pilit na kinakalampag ang pintuan kaya ayan at ibinigay ko na sa kanya ang susi at sabi ko ay buksan niya. Ayaw nga ipasara at meron daw siyang hinihintay na papapasukin at tinatakot ko nga at ang sabi ko ay siya na lamang ang aking palalabasin. Ay ayaw din naman lumabas at siya daw ay natatakot sa labas at sabi ko nga isarhan na at baka kami ay mapasok ng mga masasamang loob. At ayaw pang ang ilak at panggigil na naman nga kami at sabi ko kung ayaw niyang ilak ay siya na lamang ang aking palalabasin. Nagkaganan nga lamang si Nili na gusto niyang buksan ang pintuan simula nung nawala si Lola. Lama! At dahil bago nga lamang kay Nili ang ganyang pangyayari na gusto niyang buksan ang pintuan at minsan nga ay natatakot din ako at baka makalabas nang hindi ko alam. At noong mga panahon na yun nga hindi ko pa nakukuha yung duplicate ng susi niya dun sa kwarto ni Lola. Kaya basta mawala yan sa salas ay hanap ko agad yan sa kanyang kwarto, sa kwarto ni Lola at sa mga banyo dahil dun lamang ang kanyang pwedeng puntahan. Maturot ni kanes. Dat is ook zo niet, want het is met de pebble. Pinagpipilitan niya nga sa akin na may gusto daw siyang papasukin kaya pinabubuksan sa akin ang pinto at tinatanong ko nga kung sino ay hindi ko naman maintindihan ang kanyang sinasabi. At minsan nga kapag sumpong na sumpong si Nili, mahirap din siyang pakalmahin lalo na at ipinagpipilitan niya ang kanyang gusto. Siguro kung hindi nawala si Lola ay baka magaling na ulit si Nili at nasa maayos na ulit na kondisyon. At sana nga pagtuluyan ng gumaling si Nili ay hindi na ulit bumalik ang kanyang sakit.
At kapag ganun nga si Nili, hirap na hirap din ang kanyang katawan at dahil dala nga din ang kanyang sakit ay hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Nagpaalam nga ako kay Nili at sabi ko ibababa muna ako at tumawag nga si Imadora at mayroon siyang pinadala na pagkain sa kanyang caregiver. Kahit wala na nga si Lola ay nagpapadala pa din ng pagkain si Imadora para naman kay Nili. Hindi ko nga sinabi kay Nili na galing yan kay Imadora dahil magagalit yun at paniguradong hindi niya yan kakainin. Kaya sabi ko kay Imadora ay sa baba ko na lamang tatagpuin ang kanyang caregiver na si Maria para hindi makita ni Nili. Nang iwanan ko nga ay medyo okay na si Nili at kalmado na at pagbalik ko nga ay ayan nga at malaki na naman ang sumpong at ayaw na namang ipasara sa akin ang pintuan. At yan naman yung mga pagkain na padala ni Imadora, mayroon sinabawan na gulay o marakiyarakot at mayroon din pastida na gawa din sa mga gulay. Pero kinabukasan ko na yung pinakain kay Nili at pagkain niya yan para sa tanghalian. At ayun at binigyan ko na si Nili ng kanyang hapunan at ang ginawa nga ay kinulwit-kulwit lamang ang kanyang pagkain. Kinuha ko na nga at sabi ko isusubuan ko na lamang siya at kahit anong ang pilit ko ay ayaw niyang kumain. Nag-iiyak nga at nagagalit at dahil ayaw nga kumain ay pinainom ko na lamang ng kanyang mga gamot. Araw-araw nga ay pahirapan pa din sa pag-aalaga kay Nilush pero tiyaga lang at haba ng pasensya at nakakaraos din sa bawat araw. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events please and please subscribe to my YouTube channel.